Mahigit isang linggo ko nang gamit itong Infinix Zero 30 5G bilang daily driver. At sa video na to, sasabihin ko sa inyo lahat ng napansin ko na pros and cons dito. 144Hz curved AMOLED display, 12GB of RAM, MediaTek Dimensity 8020 5G, at 50 megapixel selfie cam na kayang mag-record in 4K 60 sa halagang 14,999 pesos na meron pang promo price na 13,999 at mamaya sasabihin ko sa inyo kung paano nyo ito makukuha for just 11,999 pesos. Pero bago yon, iimbitahan muna kitang mag-subscribe. Nasa 80% pa rin kasi ang hindi nagkiklik ng subscribe button at gusto naming bawasan yan. Extra efforts kami sa paggawa ng videos, kaya kung sakaling magustuhan mo, baka pwedeng i-click mo na yung subscribe button dyan. At follow mo na rin kami sa Facebook para sa mas marami pang tech updates. Okay, so meron na tayong unboxing and first impressions video. So rekta na agad tayo sa isa sa mga paborito kong features dito, yung display. Nung nakita ko kasi na curved AMOLED yung display nitong Zero 30, napahula agad ako ng presyo. Siguro nasa 20K ito, kasi hindi naman natin basta-basta makikita ang curved display sa 15,000 pesos na price. 6.78 inches, 1080p resolution, at again, AMOLED panel na rin. So kamusta ba yung aktual na paggamit ko? Well, unang-una, sobrang na-enjoy ko to for media consumption. Alam naman natin na pag AMOLED, meron tayong excellent contrast, deep blacks, tapos ang ganda rin talaga ng kulay. Vibrant, buhay na buhay tignan, at alam nyo naman na mahilig ako sa anime. So kapag nanonood ako ng JJK, Black Clover, at iba pa, talagang litaw na litaw yung kulay. May konting color adjustment option din tayo sa settings. Sa akin, okay na yung original dahil again, matingkad na talaga yan, at medyo sobra na yung bright colored preset. Yung punch hole para sa selfie cam, maliit lang. Tapos, bukod sa curved edges, napakanipis lang din ng top and bottom bezels. Tulad nga ng sinabi ko sa unboxing video, para ka na rin talagang naka-flagship display dito. Pero parang lang baka kasi mag-expect kayo ng Samsung S23 Ultra na display. Hindi naman ganun. May pagka-flagship lang talaga yung dating na sobrang goods para sa less than 15K na price. Yung in-display fingerprint scanner, mabilis at accurate din. Also, naka-Widevine L1 na nga rin pala. So, pagdating sa playback resolution, wala rin problema. Full HD yan. So, siguro ang kulang na lang dito in terms of watching videos ay yung support for HDR10. Okay lang naman sa akin kahit walang ganon kasi maganda pa rin naman yung kulay, pero syempre mas maganda pa rin kung maidadagdag nila yan sa mga susunod na software updates. Hindi rin ako nakulangan pagdating sa brightness. Hanggang 950 nits yung peak brightness natin dito at pwedeng-pwede na yan. Visible display kahit nasa labas tayo at sobra-sobra pa kung indoor use lang naman. At ang isa pang bagay na nagustuhan ko dito pag nanonood ako ng videos ay yung dual speakers. Malakas kasi talaga at yung sound quality hindi na rin masama. Konting distortion lang at max volume. I mean, of course, hindi naman sobrang detailed ng tunog na tipong tatapat sa iPhone. So sabihin na lang natin goods na kung pang sound trip lang naman sa kwarto at para sa akin pwedeng-pwede na para sa 15K na presyo. Pasadong-pasado to sa panonood ng video. So pag-usapan naman natin yung social media browsing na for sure, madalas din natin gagawin dito. Isa sa mga maipagmamalaking features nitong Zero 30 ay yung mas mataas na refresh rate kumpara sa karamihan ng phones. 144Hz ang refresh rate natin dito. At dahil sa good performance na binibigay ng processor, very smooth talaga yung pagbabrowse sa social media. Yun nga lang napansin ko rin na hindi pa pulido yung refresh rate settings ng Infinix dito. Kapag kasi nakaset sa auto yung refresh rate settings natin, isiset lang nito ang Facebook sa 60Hz. Na alam naman nating hindi dapat dahil dyan talaga natin mapapakinabangan yung high refresh rate feature nito pag nag-i-scroll tayo. Now, chinek ko na rin sa Instagram at dito okay naman. 144Hz tayo dyan, so talagang smooth na smooth at napansin ko rin na mabilis yung pagbaba nito sa 60Hz kapag wala ng motion, which is good to save battery life. So Facebook lang talaga ang nakikitaan ko ng problema sa ngayon. Pwede nating iset sa 144 yung refresh rate para i-push yung Facebook sa 144. Yun nga lang syempre magiging mas malakas din yung kain niyan sa battery. So hopefully ma-fix yan ng Infinix through software updates. Siguro hindi pa lang talaga naayos dahil ito yung unang beses na mag-o-offer sila ng phone na may 144Hz. At usually 120 lang din. Still, very good feature pa rin overall. At kahit sabihin natin konti lang ang lamang ng 144 sa 120Hz, at the end of the day, lamang pa rin yan at pwedeng-pwede pa rin sabihin ng Infinix
na mas lamang sila kumpara sa iba. Now, sa mga dati ng followers, alam nyo naman na flat display talaga ang personal preference ko. At ganun pa rin naman hanggang ngayon. At ang pangunahing dahilan ko dyan ay yung screen protector. Mahirap kasi talagang mag-apply ng screen protector sa curved screens. Pero syempre alam din naman natin na mas premium talagang tignan ang curved display. Kumbaga, pag nakita mo, alam mo na agad na may presyo yung phone. Isa rin sa disadvantages ng curved screens ay yung mistouch. Pero good news naman dito kasi meron tong Edge Mistouch Prevention feature. Makikita natin yan under display settings at meron tayo dyang strong and weak prevention area. Makikita nyo yung kulay red na part at by default nakaset to sa intelligent at so far wala naman akong na-encounter na issues. Wala namang mistouch na nangyari sa ilang araw na paggamit ko. Okay, so next naman natin pag-usapan yung camera performance. Actually, ito yung pinaka-binibida ng Infinix dito sa 030 5G. 108 megapixels yung main camera with OIS na may kasamang 13 megapixel ultra-wide at 2 megapixel depth sensor. So ito yung mga nakuha naming shots sa outdoors gamit yung 108 megapixel camera. 12 megapixels yung output niyan by default at pansin ko talaga dito na maganda yung kuha. Sharp and detailed talaga yung mga photos, yung kulay litaw na litaw. Actually, medyo sobra pa nga ng konti yung tingkad at hindi ganun kanatural, pero okay lang naman dahil ganyan din yung gusto ng karamihan sa atin. Sinubukan ko rin kunan yung videographer natin habang vinivideohan ako at makikita nyo dito na kahit direct yung sikat ng araw, naging maganda yung exposure sa mukha niya, sa background at pati na rin sa hawak niyang camera. Yung indoor shots natin with good lighting, maganda rin. Ito yung mga binibenta kong toys. So tingin ko pwedeng-pwede rin to sa mga online sellers natin dyan, pang picture ng products. Of course, pwede rin tayong mag-shoot in 108 megapixel mode. At ito naman yung may natural looks. Medyo nasa warm side nga lang, so mas preferred ko pa rin yung default 12 megapixel shots. Nagustuhan ko rin yung 3x zoom nila this time. Kasi detail din. Ang ganda ng kuha nitong Philippine flag natin. Parang hindi sinum. At di hamak na mas maganda kumpara sa zoom capabilities ng mga dati nilang phones. Yung ultra-wide naman, well, hindi kagandahan pero hindi na rin masama for the price. Of course, hindi siya kasing sharp nung main camera. Pansin ko na soft, lalo na yung maliliit na parts like mga dahon at damo. So honestly, hindi ko rin masyadong gagamitin. Pero kung sakaling kailangan talagang mag-shoot in ultra-wide at may proper lighting naman, usable pa rin pang post sa social media. At most of the time, pantay din naman yung kulay sa main camera. Dapat ding i-improve ng Infinix yung HDR capabilities nitong 030, lalo na sa ultra-wide. Hirap kasi talaga kapag against the light yung mga kuha. Yung main camera pwede pa, pero yung ultra-wide hindi na usable kapag ganito yung lighting. So dapat angguluhan natin ng tama para makakuha tayo ng magandang photos. Very satisfied din ako sa low light camera performance. Makikita ulit natin dito yung magandang resulta ng super night mode ng Infinix at solid na talaga to para sa ganitong presyo. At syempre sinubukan ko rin yung 50 megapixel selfie camera at tulad sa main camera kanina, maganda rin yung kuha. For a 15K phone, sharp and detailed yung shots dito. Actually, kitang-kita yung mga imperfections ng mukha ko, pero pwede ka namang maglagay ng filter kung medyo mahiyain ka. At sabi ko nga kanina, tirek yung araw nung nagpicture ako sa labas. So nung nag-selfie ako dito, napansin ko sa display na blown out yung background ko, pero sa mismong output, hindi naman pala masyado. At kung sakaling magsiselfie nga pala tayo sa gabi, meron din tayong flash dito sa harap. Ito naman yung video quality ng main camera. Nakaset to sa 4K 60fps, yun nga lang converted na sa 30fps para i-match sa video natin dito sa YouTube. Pero yan yung mismong quality. Again, tulad sa mga photos, sharp and detailed din, nagpa-pop talaga yung colors. At natuwa ako dito kasi karamihan sa mga phones na kasing presyo nito ay hindi nakakakuha ng kahit 4K 30fps. Marami din kasing naka-Snapdragon 695 at limited lang yon sa 1080p. Pero hindi pa rin to perfect, kahit kasi may OIS yung camera natin, hindi pa rin ganun ka-stable yung kuha in 4K. So kung sakaling gagamitin mo to pang vlog tulad ng ina-advertise ng Infinix, kailangan mo talagang gumamit ng gimbal para sa mas magandang kuha. Okay, so ito naman yung video quality gamit ng front-facing camera or 50 megapixel front-facing camera nitong Infinix 030 5G. Hanggang 4K 60fps pero mako-convert natin yan sa 30fps pag in-upload na natin sa YouTube para i-match yung settings natin. Medyo blown out yung background pero
well exposed naman yung muka. Tapos subukan nating lumakad. Dapat maganda rin yung microphone dito kasi minamarket nila to as a vlogging phone. So yan, hindi naman sobrang alog pero hindi rin ganun ka-stable. Okay, so syempre dinouble check ko rin yung quality ng videos sa mas malaking monitor. At masasabi ko na impressed din ako sa overall quality ng front-facing camera. At kahit yung microphone maayos din. Wala akong napansing noise cancellation pero kuhang-kuha nito yung tunog ng boses ko. MediaTek Dimensity 8020 yung chipset na gamit. Rebranded Dimensity 1100 yan na dating ginagamit sa mga phones na more than 20,000 pesos. Malaki yung RAM natin dito. 12GB of LPDDR4X memory. Tapos meron din tayong 256GB na UFS 3.1 storage. Hindi expandable yan. Wala tayong slot for micro SD card. 2 SIM slots lang ang meron. At tingin ko naman, for most people, sobra-sobra na yung 256GB. Yung RAM, more than enough na rin para sa mga apps natin ngayon. So honestly, hindi na rin talaga kailangan yung virtual memory. Pagdating sa pag-run ng mga apps na ginagamit ko araw-araw, wala akong na-encounter na problema. Swabing-swabe lahat, smooth na smooth, ramdam talaga na kayang-kaya ng phone. Kaya masasabi ko rin na powerful chipset to para sa less than 15K na price. Now, para sa mga magtatanong kung bakit mas mababa yung chipset nito kumpara sa mas mura na Infinix Note 30 VIP na naka-Dimensity 8050, hindi ko rin alam. So ang masisiguro ko, hindi naman noticeable yung difference nung dalawa. Actually, pagdating sa Antutu benchmark, halos pareho lang din yung scores. Mahigit 700K na parehong mataas para sa presyo. Yun nga lang, kahit na solid yung performance at mataas yung benchmark scores, sabihin ko na rin na hindi hardcore gamers ang target ng Infinix dito. Sinubukan ko yan sa Mobile Legends, ultra graphics at super frame rates. At tulad ng inaasahan, solid talaga yung performance at wala talagang lags dito. Hindi rin ako na-bother sa curved edges. Okay na okay lang sa akin yan. At very responsive din yung screen sa bawat pagpindot dahil 360Hz na rin yung touch sampling rate. Sa Call of Duty, pwede ang max frame rates at very high graphics. No lags din. Very smooth sa VR mode at kung makikita nyo dito, wala rin talagang delay sa gyro. Siguradong may-enjoy mo yung CODM dito. Tapos pagdating naman sa Genshin Impact, by default nakaset na kaagad to sa medium. Which usually means na very capable talaga yung chipset natin. Sinubukan ko ang max graphics, 60 FPS, tulad ng lagi nating ginagawa, at well, medyo madalas yung frame drops. May mga times na smooth, kaso andyan pa rin talaga yung lags, so hindi rin naging consistent. At dito talaga nag-init yung phone. Umabot yung phone natin ng almost 40 degrees, na medyo mataas na, considering na nasa 25 degrees na room temperature tayo. So ang ginawa ko, binalik ko na lang to sa medium graphics, 60 FPS, at dito naging mas consistent yung gameplay at hindi na rin nag-init ng sobra. So pagdating sa overall gaming performance, hindi naman maipagkakaila na very capable chip itong Dimensity 8020 at walang problema sa mga games like ML at CODM. Hindi nga lang talaga ito yung phone para sa mga super demanding games like Genshin. Kung gusto mong maglaro nun, kailangan nating babaan yung settings para hindi gaanong mag-init at walang maging problema. At speaking of walang problema, wala talaga akong naging problema pagdating sa battery life. 5,000 mAh yung battery capacity, typical na sa mga phones ngayon, pero dahil sa power efficient chip at display, solid yung battery life na nakuha ko dito. Dalawang test ang ginawa ko. Una, nakaset sa 144Hz yung refresh rate at nakakuha ko ng almost 7 hours na screen on time. Medyo busy ako nung mga panahong yan, so walang gaming at more on social media lang talaga. But still, kung light user ka lang naman, 2 days ang itatagal nito sa'yo. Pero hindi pa yan yung exciting part. Nung sinet ko kasi to sa auto refresh rate para i-test, nakakuha ako ng almost 8 hours na screen on time. More on Facebook pa rin ako dito. Nood ng Netflix at one game sa Mobile Legends. At ganyan talaga yung actual usage ko sa pang-araw-araw. So kung hindi ka naman mahilig sa mga games, solid ang battery life nitong 030 5G. Paano naman yung charging? Well, mabilis lang ding mag-charge. 0 to 100% nang naka-off yung phone, inabot lang to ng 37 minutes. At from 20 to 100% nang naka-turn on yung phone, 30 minutes lang yung charging time at mabilis na talaga yan for a mid-range device.
Pagdating naman sa design, ang premium talaga ng datingan. May tatlong kulay na available at pinaka nagustuhan ko itong Rome Green dahil nga kakaiba. Leather texture back panel at ang social din ng green and gold color combination na ginawa nila dito. Manipis at magaan lang din yung mismong phone at dahil nga curved, sobrang komportable sa kamay. At ang kinaganda pa, meron din tong IP53 water and dust resistance. So kahit papano, meron pa tayong protection sa mga talsik-talsik ng tubig. Now in terms of software naman, running on XOS 13 to, based on Android 13, at out of the box, may mga bloatwares pa rin tayo dyan. So bago ko gamitin, inan-install at disable ko na yung mga apps na hindi ko naman kailangan. At pag nagawa nyo na yon, wala nang problema. So far, wala naman akong na-encounter na bugs. Marami ring ino-offer na features ang XOS at gamit na gamit ko dyan yung magkahiwalay na control center at notification shade. May sidebar tayo dyan, floating windows, at marami pang features kung bubusisiin natin. At bukod sa bloatwares, gusto ko ring ma-improve yung messaging app nila. Sa panahon kasi ngayon, sobrang dami ng spam messages. At ang pinakamagaling na nag-filter niyan ay ang Google Messaging app. Kaya ire-recommend ko na yun na lang din ang gamitin nyo. Pagdating naman sa other features, hindi ko gaanong nagustuhan yung haptic feedback kaya tinurn off ko na lang. Sa Signal, wala akong naging problema. Kahit dito sa mini studio na sobrang kulob, nakakasaga pa rin. Talk and text pa yung gamit ko niyan. Video call sa Messenger, sinubukan ko rin. At malinaw din naman ang parehong audio at video. Okay, so pwede nating mabili itong Infinix 030 5G simula September 27 sa Lazada, Shopee, at TikTok Shop ng Infinix. Ilalagay ko yung links ng official stores nila dyan sa description, so click nyo na lang yan kung sakaling interesado kayo. 12256 variant lang ang available sa ngayon, at again, 14,999 yung SRP, 13,999 ang introductory price, at meron pa silang tinatawag na Shopee Win Me Price. Bali kapag kinlaim natin yung shop and platform vouchers na i-offer nila sa Shopee, pwede na lang natin itong makuha for just 11,999 pesos. At bukod pa dyan, meron din daw silang lucky draw promo. Lahat ng bibili ay magkakaroon ng chance na manalo ng laptop, TV, phone at smartwatch from Infinix. So again, ilalagay ko na lang din lahat ng links dyan sa may description. Now, pros and cons tayo para klaro. Actually, ang dami kong nagustuhang bagay dito. Unang-una yung display, solid for watching videos, very smooth, responsive, ang nipis ng bezels, at premium talaga ang datingan dahil nga sa curved edges. Solid din yung naging performance sa aktual na paggamit ko. Hindi ako hardcore gamer, more on casual gamer lang, Mobile Legends lang pag niyaya ng tropa. So hindi rin naging problema sa akin yung pag-init sa mga graphic-intensive games. Ang laki ng RAM at storage para sa ganitong price. Yung speakers natin malakas. Ang premium at elegant din ang design. May IP rating pa at Gorilla Glass 5 protection. Tapos sobrang komportabling gamitin bilang daily driver dahil nga magaan at manipis yung phone. Ang tagal malobat ng battery sa paggamit ko, na sinamahan parang mabilis na charging, kaya wala talagang problema dyan. Tapos syempre andyan din yung magandang camera performance for the price, lalo na pagdating sa selfie camera. At well, hindi naman perfect yung camera. May mga nakita rin tayong cons dyan kanina at hindi naman may ipagkakaila na hindi talaga kagandahan yung stabilization nito sa 4K video recording. Pero ang tanong, ano nga bang phone under 15K ang may stable na 4K 60 FPS videos? 15K SRP kasi kung isasama natin yung mga promo-promo, papatak lang ng 12,000 to. So kung titignan ko yung mga 15K phones ng ibang brands, honestly, marami sa kanila ang hindi man lang makapag-record ng 4K 30 dahil sa Snapdragon 695 na chipset. Pero hindi ko naman ito ipapalunok sa inyo. Hindi stable yung 4K videos. Gusto ko lang i-point out na for under 15K or 12K na promo price, kayang-kaya kong palagpasin yan. Dahil maganda naman yung mismong quality ng video at yung stabilization ay kaya din namang solusyonan ng gimbal. At kung content creator ka na concerned talaga sa quality ng videos mo, malamang pinag-iisipan mo na rin bumili ng gimbal. Next sa mga cons natin ay yung kawalan ng headphone jack at micro SD card na common na rin naman sa mga mid-range phones ngayon. Yung haptic feedback, again, hindi ko na ginamit, hindi ko nagustuhan. Tapos ang pinakahuli ay yung pag-init nito sa mga graphic-intensive games. So sabihin ko na kaagad na hindi ito yung phone para sa mga hardcore gamers. Now, para sa akin, panalo yung 15K na presyo. At to be honest, hindi pa rin ako makapaniwala na with vouchers, pwede itong bumaba
ng 12,000 pesos. Sobrang sulit kung makukuha natin sa ganung price kasi ang nakikita ko na gustong tapatan ng Infinix dito ay yung mga 25,000 peso phones ng ibang brands. At well, para sa akin, mas maganda pa rin yung mga 25,000 pesos na phones, pero kung gusto mo ng close sa ganung experience at a much lower price, solid option itong Infinix Zero 30 5G. Marerecommend ko to sa mga mahilig mag-selfie, mahilig mag-TikTok, mahilig mag-Netflix, YouTube at social media, mga casual gamers, at para sa mga gusto ng premium looking phone na hindi masakit sa bulsa. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Again, nasa description yung links kung sakaling interesado kayo dito. Kung gusto mong malaman yung iba pang phones ng Infinix, click mo lang to. At eto naman yung latest video ko.